Sabi po ni Erwin, mahiya naman kayo. Ito po, yun pong dalawa po kasi yung version ng AIX. Isa po yan sa ano ni ano eh, sa priority, bukod po sa waling-waling. Kaya po nagtawag ng special session dahil po sa mga priority bill. So priority bill po ni Pangulong Marcos na maipasa po to na maging batas na po yung AIX. Kasi dati ano lang siya eh, ipinapasok lang po eh. Ngayon gagawin ng batas yung AIX, parang purpose na. Okay, isa po sa mga pinagtatalunan po ng Senado at saka ng Kongreso, ito pong provision na ayaw pong aprubahan ng mga congressman, yung pong bawal ang politiko na mamigay ng AIX. Gusto ni Raffy Tulfo, yung mga politiko, hindi nakasama, DSWD na lang yung AIX. Tama naman yun, maganda naman yun. Kaya lang, ano yung katwiran ni Raffy Tulfo? Diba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Gate ni Tulfo. Hindi po nila personal na pera yan. Kaya doon po sa ilang mambabata sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan nyo, hindi po ninyo pera yan, pera po yan ng taong bayan. Okay? So, sa madaling salita, alam mo Erwin, na ginagamit pala yan ng mga congressman. Kasi dati kang congressman, dati ka rin DSWD, alam na alam mo yung kalakaran, no? Alam na alam mo rin, Erwin Tulfo, ang chairman ng BRC, Blue Ribbon Committee, alam na alam mo rin na may anomalya dyan. Lahat ng tao alam na may anomalya eh. Saan ka nakakita? Nabigayan ng ayuda. Nung panahon ni Tatay Digong, halos lahat ng hindi government employee, halos lahat nakatanggap ng ayuda. Hindi ko po sinasabing lahat. Halos lahat ng pamilya nakatanggap ng ayuda. Okay. Pero ngayon po, mag-likes po kayo agad pagkapasok. Pero ngayon po, kukunti lang po yung nakakatanggap ng ayuda. Tama po ba? Pero tignan nyo po yung budget. Yung buong budget po ni Tatay Digong, Bayanihan 1 and 2, mas malaki pa po yung 1 taon na ayuda ng gobyernong ito. Ibig mo sabihin, Badong, 2 taon na may pandemya, ang dami na bigyan ng ayuda, mas malaki pa yung 1 taon ng BBM presidency? Opo. Di dapat mas malawak yung bigayan ng ayuda. Mas malaki dapat ang bigayan ng ayuda. Diyan kayo magtataka. Bakit wala nag-iimbestiga niyan? Sino ba dapat nag-iimbestiga niyan? Blue Ribbon Committee. Paano po makakarating dyan ang investigasyon? Yung pinakamalaki nga pong nakawan, ayaw na nilang imbestigahan. Katulad niyan ngayon. Nagpalit na naman po ng Senate President. Nagpalit po ng Senate President. Kumusta na po ang Blue Ribbon Committee na kay Erwin Tulfo na? Erwin, kailan? Dapat to, tinatanong talaga itong mga to. Ngayon, Erwin Tulfo, kailan yung susunod na hearing sa Blue Ribbon? Kumakatok po kami. Naghahanap po kami ng mga kasagutan sa aming mga katanungan. Mag-iimbestiga ka pa ba sa flood control? Hindi pa tapos sa flood control, ang dami pa pong iimbestigahan. Napakarami. Meron pa pong farm to market road. Meron pa pong yung mga regular, yung mga highway, mga tulay. Kailan po iimbestigahan yan? Bakit walang saan napunta yung pera ng taong bayan? Mas malaki ang inutang ni BBM kaysa kay Duterte. Kay Duterte, kitang-kita natin. Yung build. Saan po kayo nag-build? Saan ninyo dinala yung pera ng taong bayan? Hindi ko po sinabi lahat na bigyan, di ba? Okay, may pailan-ilan po pero mas malawak po ngayon ang hindi nabigyan ngayon. Meron pa bang investigasyon? Tulfo? Yan yung problema eh.
Kakainin na kayo ng impeachment. So, wala kang separate. Tignan nyo po. Ano po ang patunay na wala po silang interes na magkaroon ng mga investigasyon pa? Wala nang susunod na hearing. Wala nang petsa. Unlike kay Marcoleta, lagi po 1 linggo, meron na kagad kasunod. Alam mo na kagad na tuloy-tuloy yung magiging hearing. Ang kaso nga lang, tigil na naman. Napupunan nyo tuwing magsisimula. Wala silang pakialam dyan sa impeachment. Yung impeachment kasi, talagang mahirapan po nilang ipalusot. Katunayan nga, mamaya natin pag-usapan yung impeachment. Dito muna tayo. Ang point ko lang dito, Erwin, mag-imbestiga ka naman. Sa bagay, bakit ba siya ilalagay diyan kung mag-iimbestiga siya, di ba? Para ka namang engot badong. Alam mo na nga kung bakit nariyan si Erwin, di ba? Sa tingin mo ba badong, bakit mag-iimbestiga diyan? Bakit siya nilagay diyan kung mag-iimbestiga siya? Bakit hindi na lang hayaan kay Marcoleta? Hindi po nila intensyon na mag-imbestiga talaga. Gagawin po nila ang lahat kasi hodang manggulo sila. Nakita na po natin ngayon. Nakita nyo po kung paano tumanggap ng pagkatalo yung bagong minority. Pero yung dating minority na majority na ngayon, di po marunong tumanggap ng pagkatalo. Naka-13 na po sila Alan Cayetano, wala po silang inamin. Okay. Father Digong pa rin, ibig mo sabihin. Huwag nyo ginano sasagutin nga natin ibig mo sabihin, yung budget, pinakamalalaking budget ng flood control, 2022 to 2026. Napunta yan sa bulsa ni Tatay Digong. Nakakulong na si Digong, di ba? Swerte naman, kaya pala okay lang kay Digong. Sundan natin yung nila, sundan po natin yung logic nila. So, ibig sabihin itong mga anti-Duterte, lahat pala ng mga project ng flood control, dumami po yan 2022 hanggang 2026. Lahat po ng mga project sa flood control, lahat ng mga kickback dyan, napupunta raw sa bulsa ni Tatay Digong. Swerte ni Tatay Digong, no, kahit nakakulong na, sa kanya pa rin napupunta yung budget ng 2022 to 2026. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi naniniwala sa inyo yung tao. Nakakulong nga yung tao, siya pa rin pagbibintangan nyo. Ang budget na pinag-uusapan natin, 2022 to 2026 hanggang 2028. Napupunta lahat ng kickback Tatay Digong. Ganun po sila, no? Kapanipaniwala sa madaling salita. Yan po ang anti-Duterte. Lahat po ng paliwanag nila sa pagnanakaw, kapanipaniwala. Dahil lahat daw napupunta kay Digong. Galing, no? Ano na lang yung silbi ng Pangulo ng Pilipinas? Ganyan po mag-isip ang mga DDH, Duterte diehard supporters. Ay Duterte diehard haters.